Ganitong luto naman sa sotanghon na pihadong magugustuhan ninyo ngayong tag-ulan. So, meron tayong hipon dito. Tatanggalan natin ito ng ulo. Tapos, itong mga ulo naman ay pakukuluan natin ng ilang minuto. At pagkakulo ay kukunin natin itong mga ulo at ililipat natin sa food processor para mas mapalabas natin ang katas nito. Kuha muna tayo ng konti nitong pinagpakuluan at ilalagay din natin dito para hindi naman mahirapan itong ating food processor. Ngayon naman, simulan na natin ang paggisa ng bawang at sibuyas. Maglagay tayo ng konting patis. At saka na natin ilagay dito ang hipon. At pagpantay na ang kulay ng mga hipon ay ibuhos na natin dito ang pinagpakuluan kanina. At syempre, hindi natin patatagalin ang hipon dito, tatanggalin din natin siya agad. Nagdagdag tayo dito ng tubig para mas masabaw at yung binilender nating ulo ng hipon, kailangan nating mapalabas ang katas nito. Ito naman ay atsuete, so nagbabad ako nito sa tubig na mainit. Pwede din naman kayong gumamit dito ng annatto powder. Optional lang naman ito pero mas mainam kung meron para mas makulay. Tapos nilagay ko na rin dito ang carrots at ang celery. Timplahan na rin natin ito ng asin at paminta. Actually, paborito ko sa ganitong luto ay sinasahugan ng chicken. Pero sa ngayon, dahil hipon ang meron ako, ito muna ang isasahog natin. Ang sarap nito pag tag-ulan at malamig ang panahon. Ngayon naman, ilalagay na rin natin dito ang 3 sotanghon. Tamang-tama lang ang dami nito para sa ating sabaw. Kayo ba mga ka-MU, nasubukan nyo na ba ang ganitong luto ng sotanghon na imbes na chicken ang gamitin ay hipon? Comment nyo naman yan. Timplahan pa natin to ng patis. Kung meron kayong shrimp cube, lagyan nyo din para mas malasa. At sinabay na rin natin dito ang repolyo, hipon at dahon ng sibuyas. Sa puntong ito, i-off na natin itong stove at ang sabaw nito ang siyang magluluto sa ating repolyo. Nakakatakam. Siyempre, alam naman natin na ito ay hindi mura dahil sa hipon pa lang ay ang mahal na. Pero maiba naman ang ating niluluto. Naghahanap tayo ng isang recipe na may mainit na sabaw para sa mga panahon ng tag-ulan, malamig ang panahon, may bagyo, hindi makaalis ng bahay. Yan. Oh. Tapos nandito tayo. Tinapay dito. Ito naman, tinapay.